Anong mga batas ang kailangan ng taong bayan? Anong mga proyekto ang nakapila para sa distritong kanilang nasasakupan? Ang mga kasagutan sa inyo sa House Represent dito sa Target on Air. Ito, usap-usapan ngayon mga kaibigan, yung balitang makakatanggap daw ng 1,000 every month yung lahat ng senior citizen. Kaya pala may mga tumatawag sa atin, yung mga group leader, yung mga leader sa mga bawat barangay na. Totoo ba yan, Karex? Na kapag nakarehistro dun sa NCSC, totoo ba ito? Kumbaga panahon nga madaling kumalat po yung fake news, talaga naman naglipanan, di ba? Kaya mahalagang malinawan, kumbaga yung katotohanan upang targetin mga kaibigan tong issue na yan. Ating makakasama ito, suki natin. Makakasama natin ang namumuno sa House Committee on Senior Citizen na walang iba kundi yung idolo ng mga senior. Si Congressman Rodolfo Onpong Ordanes ng Senior Citizens Party List upang itawid ang mga maling balita at ipaliwanag ang tunay na lagay at tungkol po dun sa universal pension para dun sa mga senior citizens. Magandang hapon po, Kong, at maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak. Kong, bali, ano na po ito yung status ng 1,000 universal pension para po dun sa mga senior citizen? Magandang hapon, Alex, at maraming salamat din at binigyan mo akong pagkakataon para maipaliwanag itong issue na to sa ating mga senior citizens. Alam niyo kasi itong kumakalat na to sa social media, mga TikTok, na pag nagparehistro raw agad sa NCSC ay makakatanggap na agad ng 1,000. Kaya po tayo nagpalabas ng isang kumbaga advisory. Apa. Sinasabi natin na ito ay fake news. Pigilan na ng mga sa social media itong sinasabi nito kasi matagal po sinasabi ito na hindi naman po naging batas. Ito ay naiakyat ng Kongreso sa Senado pero hindi po sa-aksyonan, hindi po naging batas. Apa. Kaya wala pong katotohanan yung sinasabi na makakatanggap na ng 1,000 ang isang buwan ang mga senior citizens at ang mamamahagi raw ay ang NCSC. Isa pa rin pong kasinungalingan kasi hindi pa po natatransfer sa NCSC ang distribution ng ating mga pension, yung social pension. Ang naibigay lang po, nailipat sa NCSC ay itong pamamahagi ng ating Centenarian Act. Apa. Na kung saan ay magbibigay po ng 10,000 sa mga senior citizens na may edad 80, 85, 90, 95. At yung pong pagdating ng 100 taon ay 100,000. Yan po ay nasa pangangalaga ng NCSC. Pero ito pong social pension ay nasa DSWD pa po. So wala rin katotohanan yung sinasabi na ang NCSC ang magpapamigay ng social pension. Lalong-lalo na po itong sinasabing universal pension. Sa ating po mga senior citizens, akin pong ipinaalam sa inyo na yan pong balita na yan ay isang malaking kasinungalingan. At yan po, ang sinasabi ko nga po, na kung hindi man natin naging batas nitong 19th Congress, ay paglalaban pa rin natin sa 20th Congress. Pero sa ngayon po, inuulit ko, ito po ay fake news. Wala pong katotohanan na tayong lahat ng senior citizens. Sinasabi pa nga po, mahirap pang mayaman. Kahit pensionado ay makakatanggap. Mali po yung, kaya sinapayo ko po na nagpapakalat ng balitang ito, kayo po ay nagbibigay ng kalituhan sa ating mga senior citizens. Sa ating po mga senior citizens, wag po kayo agad-agad naniniwala sa mga ganyang balita. Apa. Alam mo, Karex, maraming tumatawag sa ating seniors. Talagang gulong-gulo sila. Kaya ako ay nagpalabas po ng press release na yung kanilang nakikita sa social media ay wala pong katotohanan. Paulit-ulit na lang po ito eh. Ito ay nag-umpisa nung kampanya. Inaasa ang mga tao na makakatanggap daw. Matagal na po tapos ang ating eleksyon.
tigilan na po natin yan. Yung pagpapakalat ng mga maling balita online. Apo, at Salamat po, Karen. Apo, Maraming salamat sa inyong pagbibigay ng oras sa akin para maipaliwanag sa ating mga senior citizens ang talagang estado ng ating Universal Pension Act. Apo, Kong, bali paano po makakasiguro ang isang senior... Apo, Kong, bali, paano po makakasiguro yung isang senior citizen na siya po ay kwalipikado doon sa social pension? Wala po yata. Pakiayos nyo nga yung linya ni Kong. Okay na ba? Nawala po yata. Apo, Kong, yan, napapakinggan nyo na po kami. Apo, ayan. Ayun, talagang pagka-senior na Kong, bali. Kong, paano po natin masisiguro yung mga senior citizens na siya kwalipikado doon sa social pension program ng DSWD at ito'y tunay na proseso doon sa, kumbaga, yung pagpaparehistro doon sa mga NCSC website po? Opo, yung tama, yung yung registration sa NCSC website, yan po ay totoo. Pwede tayo magparehistro diyan through online registration. So hindi po kayo marunong ng online, paturo tayo sa ating mga apo. Alam niyo naman, yung mga apo natin halos napaka-aktibo sa aktibo dyan sa mga ating mga gadgets. Ngayon, kung ating pong mga apo ay wala pong gadget, pumunta po kayo sa OSCA. Magpatulong rin po kayo sa OSCA. Siguradong lahat yung tutulungan kayo para kayo ay mairehistro sa NCSC. Apa. Yan po ay hindi fake news, ha? Tama po yan. Magparehistro tayo sa NCSC. Kasi po, para ma-update yung database po ng ating NCSC ay maging accurate. Hindi yung nanghuhula na lamang ng bilang na tunay na bilang ng ating mga senior. Tama po yun. Ali, pinakamensahe po ninyo sa mga gumagawa ng fake news para lituhin, guluhin ang isipin po ng mga senior citizen po, Congressman? Yun na po, pinapayo ko rin sa mga nanlilito na yan na tigilan na po natin yan. Kasi ginugulo niyo po ang isip ng mga senior citizens. Nagtatawagan ka rin, totoo ba to? Sabi ko, hindi nga po nabigyan ng pansin sa Senado. Kaya po yan ay uulitin natin, i-refile natin sa 20th Congress. Apa. At patuloy po natin ipaglalaban. Para po yung fake news na yan ay maging katotohanan. Kung tumatawag lang naman 3, 2 senior o 5, kayang-kaya nyo naman siguro yun. Kaya po natin. Kaya lang po, yun nga, yung mga senior citizens natin. At nagdudulot po ng kaguluhan na nalilito. Ano ba tama? Kaya po ako ay napilitan ng maglabas ng isang press release. Apa. Na yung kumakalat na yan sa social media. At sinasabi, pag edad mo na 60 years old, ikaw ay qualified na, magparehistro ka lamang sa NCSC, ay makakatanggap ka na ng 1,000 kada buwan. So, mali po yun. Ang tutulang po doon ay yung pagpaparehistro sa NCSC. Apa. Yung pong sinasabi na ang magbibigay ng ayuda o pension ay NCSC na, hindi pa rin po. Nasa DSWD pa rin po ang pamamahagi ng ating mga social pension. Ang namamahagi lamang po, ang hawak ng NCSC, yung pong sakop ng Republic Act 11982 na magbibigay po ng 10,000 sa bawat senior citizen na may edad 80, 85, 90, 95. Yun po ang sa NCSC. Yung social pension, nasa DSWD pa rin po. Salamat po sa pagkakataon. At sa oras po, Congressman Ompong Ordanes po ng Senior Citizen Party List. Kong, ingat po palagi. Maraming salamat po sa pagbibigay ng oras sa atin ng malinawan yung ating mga senior citizens. Maraming salamat po. Magandang hapon.
Anong mga batas ang kailangan ng taong bayan? Anong mga proyekto ang nakapila para sa distritong kanilang nasasakupan? Ang mga kasagutan sa inyo sa House Represent dito sa Target On Air.